Samarin po ang biyaya, awa, habag, tugkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay kapayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Bayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayawa. Ngayon po ay June 27, 2025 at ganap na po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat po ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangat. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Muli isang magandang hapon sa bawat isa at isang mabiyayang pakikinig. Gawin po ni Bayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangalan ng Diyos sa Indo, Bayawa. Ang ating upaksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na. Araw po ngayon ng Biyernes. At ang ating paksa ay yung nakalagay sa unang 1-4. Sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Sa katunayan ng pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Ayan. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid na narito na po sa ating sa hapon po ito. Sister Ding Macar, Brad Carlo Roll, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Emiliano Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, Cecil Manyoso, Jen El Juarez, Brad Noli Tungkua. Magandang hapon po sa bawat isa. Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Juliet Umali. Ang oras po natin, alas 4:26. Rosly Bandojo. Magandang hapon. Lisa Indinibli Corsiga. Rod Melchor Pasis. Sister Lori Calderon, Brad Wilfredo Bedes, at ganun din si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes. Magandang hapon po sa inyo. Joel Suela, Brad Rodelio Naba,
Sister Lolita Corsiga, Brad Edmundo Umali, alas 4:29. Kalimitan po sa mga tao, nagising, namulat sila, meron ng relihiyon. Kung ang magulang mo ay Katoliko, yung maging anak mo Katoliko. Kung ang magulang mo ay ANC, maging anak mo ay ANC. So and so, nagpasalin-salinan. At hanggang sa dumating na yung punto na wala naman talaga siya baihawa sa bawat reliyon. So, lahat ng mga reliyon ay puro ritual na lang. Yung diwa ko noong sinasabi sa banal na kasulatan hinggil dun sa kasalanan, wala akong malay ang maraming tao. Nasasabi nila, meron silang Diyos, meron silang Panginoon, pag-araw ng linggo, si Simba, pag-araw ng Huwebes. Kaya sa kanila, talaga kinakailangan dadalo ka doon sa pagsimba, pagsamba, para masunod mo yung ritual ng mga reliyon. Pero yung sinasabing pagdating sa pagkilala, kaya baihawa, wala akong pagkilala ang lahat ng nasa reliyon. Wala. Kay Muslim o anumang relihiyon yan, mga lalo na, siyempre, yung mga hindi kumikilala sa Diyos, atheista, talagang walang pagkilala. So imagine niyo na lahat ng reliyon, hindi ko naman kilala si Abay Yahwa, kasi no lang talaga yung maliligtas. Hindi ba? Sister Shirley Raberisa, magandang hapon. Sister Vivian Bando Omana, John Corsiga. Ayan. So tuloy na po tayo, alas 4:31 na. At doon sa unang 1-3, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Yung sinabi ko kanina. Hindi naman talaga kinikilala ng mga taga-sanlibutan si Abay Yahwa. Walang kinikilala, walang kumikilala kay Abay Yahwa. So kaya nga sabi ko nga sa inyo, imagine niyo kung gaano kukunti lamang ang kumikilala kay Abay Yahwa. Kasi lahat ng reliyon may kanya-kanyang Diyos na kinikilala. Iba yung Diyos ng ANC, sa Diyos ng Adventista, sa Diyos ng ADD. Magkakaiba sila ng Diyos eh. Kasi kung pare-parehas lang ang Diyos na mga yan, sama-sama na sila. Kaso nga, wala eh. Iba-iba yung founder ng mga yan. Hindi po pwede na yung founder ng Iglesia ni Cristo magpapasakop sa founder ng ADD. Lalo pagdating sa pera. Hindi ba? Hindi magpapasakop po yung founder ng ADD sa Iglesia ni Cristo. Di ba? O Brad Jesse Juarez, magandang hapon. So talagang hanggang sa mamatay na yung mga founder, hindi ko talaga magkakasundo yung mga yan. Kasi ang dahilan dyan yung pag-ibig sa pera, sa salapi. Ugat yan ng lahat ng uri ng kasamaan. So yan ang ipinakita sa atin ni Abay Yahwa na hindi ipinakita sa mga reliyon. So ituloy ko yung unang 1-3. Sabi niya, yan nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya wala silang pagkilala sa atin at maging sa panahon ng unang siglo doon sa kapulungan sapagkat hindi naman talaga kinilala ng mga
taga-sanlibutan si Abayawa. Hindi kinilala ng mga reliyon si Abayawa. Sister Elizabeth Benz, magandang hapon. Ano, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang maging kalagayan natin. Ngunit alam natin ang pagdating ni Kristo, tayo maging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mong may ganitong pag-asa kay Kristo, nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Kinakailangan ho nating pagsikapan. Tingnan niyo, unang siglo ng sulatin to ni Juan, hanggang sa panahon natin, nakarating. Kaya sinasabi niya, kinakailangan nagsisikap. Sabi niya, kahit ang sino mong may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So, once na ikaw ay lumabag dun sa kautusan, nagkasala ka. And then, pagka ikaw ay nagkasala, ang kabayaran niyan, kamatayan. Hindi yung impyerno na ipinapantakot ng mga reliyon, kamatayan. Kasi dito pa lamang sa mundong ito, ikaw ay patuloy doon sa pagkakasala, nasalaman ka eh. Tingnan niyo, ipagpapatuloy ko, sabi niya. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawin ang ating mga kasalanan. Hindi sa lahat ng tao yan, ha? Yung sinasabing personal pronoun na ating, tumutukoy lamang ito doon sa kanyang mga pinili, tinawag, nilagay sa kapulungan. Hindi sa simbahan, hindi sa iglesia, hindi sa church, kundi doon sa kapulungan, doon sa assembly, ecclesia. Kaya ako nililiwanag lagi yan kasi ang naitanim ng mga reliyon, kinakailangan nasa iglesia ka, members, Church of God International, MCGI. Doon nila hinubog, hinutok yung kanilang mga miyembro. Kaya bukang bibig nila yung kanilang iglesia, yung kanilang simbahan, yung kanilang church. Doon nila, kumbaga, hinutok yung mga tao. Pero mo naman, araw-araw, na sabihin mo, kami ang iglesia na tinubos. Di ba? Sabi dito, nalalaman niyo na parito si Kristo upang pawin ang ating mga kasalanan at siya walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tandaan natin, yung nananatili sa Kanya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Kaya sa kapulungan, pagka tayo ay patuloy na nagkakasala, hindi natin nakikita siya o hindi natin nakikilala siya Abayawa. Kung patuloy tayo nagkakasala, Tapos sabi niya rito, 7, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid tulad ni Kristo. 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Alam naman natin na yung dyablo, yan yung laman. Di ba? Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ano yung winasak ni Yahweh? Yun yung laman, yung gawa ng laman. Yun dapat kasi ang mawala ho. Yun dapat ang maalis, yung gawa ng laman. No. And then sa niya rito, Bebe, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang ama nila. Hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga mali yung isang mangangaral, yung namatay na. Ang sinasabi niya, talagang hindi po pwedeng hindi magkasala ang tao. Kasi talagang nilikha ang tao na isang mahina. So, sala, para saan ang pakikitulad niya sa tao kung hindi naman pala ang tao pala patuloy lang sa pagkakasala. Hindi ba? So, mali. Sa bagay, hindi naman ako nagtataka
kung ang mga aral ng mga reliyon tungkol doon sa salitang kasalanan. Kasi, sabi nga ho doon sa unang one, kung ang wika tayo ay nagkakasala, merong isang tagapamagitan sa atin, ang Kristo sa Diyos. Kailan nangyari yun? Yun ang tanong doon eh. Hindi ibig sabihin, katulad natin, bilang nasa kapulungan, kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ibig sabihin, meron tayong tagapamagitan. Wala na yun. Nangyari yun noong panahon na siya ay nakitulad sa tao. At yung nga sinasabi natin, hindi naman dapat tayo nga kasali. Nagkaroon lamang ng habag, awa, siya ba'y hawa, dahil nagkasala ang mga Israelita, kaya nagkaroon tayo ng puwang para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dati, wala rin tayo, talagang nakano na tayo sa kamatayan eh. Hindi tayo nagkaroon o ng pag-asa. Kaya nga, di ba sinasabi nga ni Pablo doon sa Efeso, dati wala tayong Diyos. Dati wala tayong tipan. Yun ang sinasabi niya, wala tayong Diyos. Ibig sabihin, talagang patay. Pagkasilang pa lang natin, patay na ang turing sa atin ni Bayawa. Para doon sa kalaman ng marami ha. Akala kasi ng marami, pag binasa yung John 3:16, lahat sa tao, hindi o. May pinagkukulan yan. So, maliwanag ko dito. Pagka tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, ano sabi niya? Ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kanino kang anak? Anak ka ng Diablo o dun sa laman ka? Matanong natin, bakit Brad may paghahandog ng mga hayop doon sa panahon ni Moises? Ito, para doon sa kalaman, trivia. Trivia na may katotohanan naman bali sa kasulatan. Bakit ba hinihingi ni Abayhaw ang paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan? Hinihingi ni Abayhaw ang mga handog na hayop sa lumang tipan upang magkaloob ng panandaliang kapatawaran sa mga kasalanan at upang ilarawan bago pa mangyari ang darating na paghahandog ng ganap at perpektong handog sa kasalanan na walang iba kundi ang Kristo o si Yahweh. Sabi ko doon sa 4:35 ng Leviticus, ang lahat ng taba niyon ay kanyang aalisin gaya ng pag-alis ng taba sa kordero na alay bilang handog pangkapayapaan. At ang mga ito'y susunugin ng pari sa dambana sa ibabaw ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Gayon gagawin ng pari ang pangtubos para sa kanya, sa pari, para sa kanyang kasalanan na kanyang nagawa at siya'y papatawarin. So may pari pa noon. 5 ng Levitico. Iahandog niya ang ikalawa bilang handog na sinusunog ayon sa tuntunin at ang pari ay gagawa ng pangtubos para sa kanya alang-alang sa kasalanan ng kanyang nagawa at siya'y patatawarin. Ang paghahandog ng mga hayop na susunugin ay isang mahalagang tema na matatagpuan doon sa lumang tipan dahil walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. 9:22 ng Hebreo. Na magkasala si Adan at si Eva, pumatay si Abayhawa ng hayop upang takpan ang kanilang kahubaran. Genesis 3:21. Sina Cain at Abel ay nagdala ng kanilang handog na susunugin sa Diyos. Hindi tinanggap ang handog ni Cain dahil nagdala siya ng mga prutas samantalang tinanggap ang handog ni Abel dahil nagdala siya ng panganay ng kanyang kawan. Genesis 4:4-5. Nang humupa ang baha, naghandog si Noe ng handog na hayop na susunugin sa Diyos. Genesis 8:20-21. Ano sabi niya? Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon. Nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpay ng lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa.
Inutusan ng Diyos ang bansang Israel na magsagawa ng napakaraming paghahandog ayon sa mga patakaran na kanyang itinakda. Una, ang mga hayop na ihahandog ay dapat walang kapintasan. Kalawa, dapat na ang maghahandog ay nagpakabanal din naman. Ikatlo, ang taong maghahandog ay papatayin ng hayop hanggang bawian iyon ng buhay. Kung ang paghahandog ay ginawa ayon sa pananampalataya, ang handog ay naging daan sa pagpapatawad ni Abayawa sa naghandog. May isang paghahandog na ginaganap tuwing araw ng katubusan na inilarawan sa aklat ng Levitiko na nagpapahayag sa pagpapatawad at pag-aalis ng kasalanan. Ang pinakapunong saserdote ay kukuha ng 2 lalaking kambing bilang handog sa kasalanan. Ang isang kambing papatayin bilang handog para sa kasalanan ng buong Israel. 16:15 ng Leviticus. Basahin ko nga po. Sabi niya, pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan, magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro. Iwiwisik din niya ito sa harap ng luplukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. O tatandaan nyo, bayan ng Israel. Hindi na ito ukol sa atin, ha? May 2 kambing, dito sa 20. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa tol ng tipanan at sa altar na nasunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito at ipahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayan ng Israel. Kambing buhay. Papatong yung kanyang kamay sa ulo nun. Sabi ko rito, sa gayon, masasalin sa hayop. Ang lahat ng ito, ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Ang ganda, ng panahon ng Israel, Pero mo kambing, lahat ng kasalanan, ang bayang Israel, lalagay yung kamay sa ulo ng kambing, and then lahat ng kasalanan sasabihin doon, tapos pagdating sa ilang, pakakawalan. Ngayon, pagdating ho dito, sabi ho doon sa Juan 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Yahweh na lumalapit sa kanya. At kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito, akala ng marami, pag sanlibutan lahat ng tao. Hindi naman lahat ng tao sumampalataya, hindi naman lahat ng tao kumilala. Hindi ganon din yung John 3:16, akala ng marami sa lahat ng tao. Hindi yan ay dun sa kanyang bayang Israel. Tuloy ko lang. Maaaring maitanong mo sa sarili, bakit hayop ang dapat ihandog? O doon sa mga babago pa lang nakikinig. Ano ang kanilang nagawang kasalanan? Bakit nga naman hayop? Yun nga po ang mismong dahilan dahil ang mga hayop walang nagawang kasalanan. Namatay sila para sa mga naghandog sa kanila. Wala naman talagang hayop na nagkasala. Meron ba? Meron bang itinataw ang si Abayawa doon sa mga hayop na huwag mong gagawin ng ganito, huwag. Nakita ba natin yung mga hayop? Di ba pagka-hayop, lalaki, babae, asawa ng asawa, pwede ba yan sa tao? Di ba hindi? So, walang kasalanan. Bakit? Walang kautusan. Yun ang ibig sabihin. Bakit hayop? Bakit nga hayop ang inihandog? Kasi wala silang kasalanan. Ngayon, sabi ko doon sa 2 Corinthians 5:21, inako ni Yahweh ang kaparusahan para sa ating, sino yun? Hindi sa lahat ng tao yan. Hindi sa lahat, yung salitang ating, hindi sa lahat ng tao yan. Kasi maraming tao, hindi naman tinawag. Di ba? Nasabi ho doon sa 2 Corinthians 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Kaya ko idinidiin yung personal pronoun, tayo'y, hindi para sa lahat ng tao yan.
Hindi yan para sa iglesia, hindi yan para sa simbahan, sa church. Hindi yan sa lahat ng tao, no. Yung tayo, hindi para sa lahat yan. Ngayon, sabi ko rito, sa 7:27 ng Hebreo, hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangan maghandog ng alay araw-araw. Una, para sa kanyang sariling mga kasalanan at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Ang mga hayop na pinapatay at sinusunog bilang handog sa kasalanan, larawan ng paghahandog ni Kristo para sa kasalanan ng kanyang mga hinirang. Tandaan niyo yun. Para lamang sa kasalanan ng kanyang mga hinirang. Si Kristo lamang ang tanging handog para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi relihiyon. Hindi yung puno ng relihiyon. Tanging si Kristo lang. Siya ang inilarawan ng mga paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan. At biro nyo, wala naman siyang kasalanan. Tapos, yun. Sabi nga, pinatay. Nakita niyo po ba yun? So, bilang isa sa hinirang, hindi ho ba laking pribilehiyo na sa atin sa ating mga kapatid na nasa kapulungan. Kaya nga hindi natin pwedeng itulad yung ating sarili sa mga relihiyon dahil biro mo inihandog niya ba Yahwa o ni Yahwa siya o nung Kristo yung buhay niya para sa atin. Hindi para sa lahat ng tao. Sana makita natin yung ibig sabihin iparating sa atin. Hindi ba laking katuwaan, kagalakan na biro mo sa dinami-dami ng tao dito sa mundong ito, magmula pa nung unang siglo hanggang sa panahon natin ngayon, 2,000 taon na nakakaraan. Nag-alay siya ng buhay. Para saan? Para mapatawad tayo doon sa ating kasalanan. Pagkatapos, ngayong tayo itinawag at nasa kapulungan, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Parang hindi yata ako tama dito. Kaya nasabi ko nga, kung ito lamang ay talagang mabubuksan ang ating pag-iisip, ang ating puso, napakabuti ni Yahwa sa atin sa kapulungan. Hindi niya ito kailanman ibinigay sa mga taong nasa reliyon. Tingnan niyo yung mga reliyon ng unang siglo, yung mga Saduseo, yung mga Pariseo, yung mga Iskriba. Hindi niya ibinigay. Di ba? Hindi rin niya ibinigay para doon sa mga Hudyo. Bihira, pinatay mo ko at pagkatapos yung buhay ko, kinitil nyo, tapos para sa inyo pa rin pala yung kaligtasan. Di ba? Hindi. Parang wala ho yung katarungan eh. Di ba? So, mapalad tayo kung tayo ay susunod dun sa kanyang kalooban. Kasi kung hindi rin lang tayo susunod dun sa kanyang kalooban, matutulad lamang tayo sa mga reliyon. At babalik ho tayo. Ito yun. Ito yung babalikan natin na ako personal, ayoko na itong buhay na ito. Sabi niya, tinanin niyo dito sa Efeso 2:11. Ito, ipinaalala ni Pablo para sa atin to. Kaya nga, alalahanin ninyo. Ito yung sulat niya sa mga kapatid doon sa Efeso. Na kayo nung una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahon yon, hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, pagkaho ang tao, hindi tinawag, kabilang dyan sa hintil,
Walang Diyos, walang pagkat ba sinabing walang pag-asa, ano ibig sabihin ng Brad? Siyempre, hindi ka na magkakaroon ng buhay na wala ka nang pag-asa. Mananatili ka na lamang na isang patay. Yan yung kalagayan dati natin. Gusto ba nating balikan yung kalagayan ganyan? Di ba? Dati wala naman tayong ginagawa talaga eh. Bakit? Patayo tayo sa pananampalataya. Meron tayong kinikilalang Diyos, katulad din ng mga reliyon ngayon, may kinikilalang Diyos, pero hindi siya bayaw. Nagsisimba tayo every Sunday, pero gumagawa tayo lahat. Alam natin yung pagnanakaw, masama. Alam natin yung hindi mo aasawahin mo. Alam natin yan. Diba? Pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Wala kasi tayong Diyos. Sa pagkaho tayo namatay nang walang Diyos, walang pag-asa, ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan, ay hindi na natin matitikman yun. Samantala ngayon, yung iniaalok o yung alok ni Abay Hawa, nasa atin na. Nasa atin na mga kapatid. Nasa atin na lamang kung pagyayamanan natin. Kaya nga sinasabi ko, dapat maging aktibo tayo. Yung bang isa kang bilanggo sa napakatagal na panahon, tapos binigyan ka ng laya o kalaya. Gaano ba yung galak, saya, ang naranasan mo? Sana ganun yung maranasan natin noong piliin tayo ni Abay Hawa at bigyan tayo at pangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang pwede nating ibalik kay Abay Hawa? Minsan kasi nasasayang yung panahon, nasasayang yung oras. Sa loob ng isang araw, ano ba ang nagawa ko sa araw na ito? Di ba? O sana makita ho natin yan mga kapatid. 10 taong kang nabilanggo, binigyan ka ngayon ng kalayaan. Gano'n ba? Makakasama mo na yung pamilya mo. Makakain ka na ng gusto mong kainin. Kasi kung nasa bilangguan ka, rasyon, pero pinalaya ka, ano ba ang nasa isipan mo? Hindi ba maligayang maligaya ka, tuwan-tuwa ka, galak na galak ka? Sana gano'n ang nararanasan natin. Baka hindi ho. Baka iba yung naranasan natin. Pero mo, pinangakuan na tayo ng buhay na walang hanggan, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, tapos nakakaranas pa tayo ngayon ng stress, nakakaranas tayo pa ng pag-iisip. Di ba parang may mali? Kanino ang pagkakamali? Na kaya Abay Hawa ba? Hindi ba? Nasa atin mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Juan dito, kung sabi niya doon sa 9, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang bining mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Alam niyo kung ang bawat isa lang sa atin ay binuksan ni Abay Hawa ng pagkaunawa, makikita niyo kung gaano kasaya, kagalak ang isang nasa kapulungan. Kaya lang minsan nga, para bang hindi ko maramdaman na yung mga kapatid, may ilan, galak na galak, tuwan-tuwa. Dahil nagagawa nila yung ipinagagawa ni Abay Hawa, pero yung iba, parang hindi yata. Nakakalungkot, di ba? Di ba dapat lahat tayo masaya, nagagalak, walang iniisip, walang isipin, walang problemang malaki. Bakit? Kasi nga marami sa atin ang focus ay dito sa buhay nito. Naging abala sila, hindi kay Abay Hawa. Sana ang pagiging abala natin ay dapat kay Abay Hawa, hindi sa buhay nito. Tatandaan nyo, magmula Genesis hanggang Revelation, laging pinauuna si Abay Hawa. Laging una siya. Miski ho doon sa kautusan ni Moises, na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos, siya lamang, una. Di ba? Pag hindi ho natin nasunod yun, hanggang sa bagong tipan, kapag hindi natin nasunod yung una siya at ipinahuli natin siya,
malamang sa malamang, balik lang tayo dun sa Efeso 2:10. Ano? Walang Diyos. 2:11-12. Ano? Walang Diyos, walang pag-asa, walang tipan ng pangako. Napakabigat. Pero binigyan tayo ng pag-asa pagkatapos biglang mawawala. So yun po muli mga kapatid, bukas, loobin po ni Abay Awa. Ituloy po natin dun sa ating pinakahuling bahagi. Sister Maria Victoria Morales, Brad Ezekiel Umali, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Sister Cristina Juarez, Sebastian Juarez, Bradnell Umali, Sister Chris Grisola, nananapon. Siguro okay na ho. Nabasa ko na lahat. Ayun. Shirley Bandao Abrera. Ito hindi ko nabasa. Sige po. Lawin po na Bayawa, bukas ituloy po natin yung panghuli ka-anim na bahagi. Diyan pa rin sa temang ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumusuway din sa kautusan, sa katunayan ng pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Sana hindi na tayo nagkakasala. Kasi pagka tayo ay patuloy na nagkakasala, anak tayo ng Diablo o nasa laman pa rin tayo. Hindi tayo anak ni Abayawa, kundi tayo nasa laman pa rin. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya wag po tayong magtataka kung ang buhay natin ay punong-puno ng bigat. Isipin, maraming pwedeng mangyari, lalo na ang focus mo ay dito sa buhay na ito. Hindi kay Abayawa. Tatandaan nyo, may ikli yung buhay natin, kapiraso lang yan. Iedad ka ng 70, 80, minsan hindi ka naaabutin yan. Merong tanong lang dyan na doon bang tayo narito sa mundong ito, ano ba ang ginawa natin? Nasunod ba natin yung kalooban ni Abayawa o yung sinasabi doon sa Efeso 2:10? Pero sinasabi niyan sapagat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Lumakad ba tayo doon sa dapat na lakaran natin o yung lakad ng mundong ito? Yung lakad ng sanlibutan ito? Alin ba? Which is which? Ano ba ang nilakad natin? Baka naging abala tayo sa buhay na ito kaysa kay Abayawa. Di ba? Kasi pagka naging abala tayo kay Abayawa, yung buong araw mo, diba sinasabi niya, ang limit nating i-quote yan Tatapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Di ba? At ang mangyayari, kung inuna natin yung kanyang kaharian, lahat ng bagay na ito parang pawang idadagdag na. Alin? Yung mga hinahanap ng mga tao. Ano yung mga hinahanap ng tao? Pagkain, inumin. Di ba? Yun ang hinahanap ng maraming tao Sabi niya doon sa 6:31, kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, anong aming kakanin, o anong aming iinumin, o anong aming daramin. Hindi ba ito yung pinaghahanap ng mga walang Diyos? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito siyang pinaghahanap ng mga hintil. Tayo, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan ang kinakailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito. 33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito. Alin? Yung kakainin, iinumin, darantin, pawang idaragdag sa inyo. Hindi ko kasi nasunod yan. Inuna nila yung paghahanap ng kakanin, iinumin, darantin. Nawala si Abayawa, naitsapwera si Abayawa para mga Israelita lang. Itinakwil ninyo si Abayawa, tatakwil din tayo niya. Kaya yung inaasam-asam na buhay na walang hanggan, may klito, may kling buhay nandito. Samantalang yung buhay na walang hanggan, walang katapusan niya. Kung ikukumpara natin sa buhay natin dito. Dito,
maikli na, punong-puno pa ng kabagabagan, punong-puno pa ng problema, lahat, hirap, dusa, andito na. Lahat ng makakasama mo sa paligid mo, lahat. Kumbaga, puro hinagpis. Di ba? Ay meron palang inaalok o buhay na walang hanggan. O yun po mga kapatid, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman. Sa nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilagi sa mundong ito. Uli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.